Makasama natin mula sa Human Settlement Adjudication Commission, ang OIC Executive Clerk ng HSAC, si Attorney Michael Vincent Gadi. Sir, magandang umaga po. Yes, good morning po, Ben. Magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas at maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa aming ahensya para magbigay linaw po sa mga kung ano-anong issue patungkol po sa pabahay. Ayun. Oo nga, Attorney Michael, kasi ang dami-dami po na mga namimili no ng mga property. Tapos sinasabi doon sa kanilang mga advertisement na merong parang Olympic size ng mga pool, ganyan. Tapos may mga dalawang gates, mga gano'n, no? Tapos yung mga amenities, ang dami nilang sinasabi, no? Pero pagdating dun sa totoong totoong bahay at dun sa property na yon, iba pala yung makikita nila. So, ano po yung posible na may mga kaso ba na pwede nating maisampa or may mga maibibigay ba, maisosoli ba yung kanilang pera, no, kung sakaling hindi na nila kukunin yung property? Okay, Ben, ganito po yan, no? Bago po natin sagutin yung mga katanungang yan, kailangan pag-usapan muna natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng yung tinatawag nating advertisement. Mm. Okay, kasi dito po magmumula lahat ng kasagutan sa lahat ng mga tanong natin, no? Mm. Ang aming ahensya po, nung nakaraan, yung dating yung HLURB, kasi before HSAC may HLURB, di ba? Mm. Mm. Naglabas sila ng mga guidelines patungkol po sa mga advertisements na maaaring Okay. gamitin po Mm. ng mga owners and developers. At doon po sa guidelines na yun, ma'am, naka-define po kung ano po ang ibig sabihin ng advertisement. Kasi di Okay. ba usually, ang madalas na scenario po na yan, di ba, naglalakad tayo sa mall, tapos may bigla na lang lalapit sa atin, ma'am, sir, investment, mga, di ba, yan, di ba? Mm. Tapos Mm. maaaring patungkol yan sa condo or subdivision. Mhm. So, ayon dun sa guidelines, ang advertisement po ay isa pong kahit anong any form of information po, no, na maari po siyang in words or illustrations Okay. na patungkol po sa isang project, maaring condominium project, maaring Mm. pong subdivision project. At naka-detail po roon kung ano yung mga operations ng project, yung mga activities or yung mga amenities or kung ano mga detalye na patungkol po roon sa proyektong po yun. At ito po ang mahalaga, no? Ang purpose po kasi ng isang advertisement ito ay pinapamudmod, ito ay disseminated in order to market or para maibenta yung project, no? Mhm. So, maaring through any medium po yan. Of course, there's the more yung matagal na pong ginagamit na print. Yung nga, yung sinabi ko kanina, di ba, pag naglalakad tayo sa mall, Mm. bigla na lang merong mag-aabot sa atin ng flyer. Mga Ma'am, sir, flyers, oo. investment. Oo, di ba? Tapos, or maaari din, kaya nagda-drive tayo along EDSA, di ba? Tapos bigla na lang tayo may makikita ng malaking billboard. Mm. Di ba? Nakalagay doon, something new, grand villas, whatever, condominium, high-rise sky building, mga ganon, di ba? Come see our new development, ganon. So, at ngayon, aside from these mediums, no, mayroon ding social media. So, maaaring may mga sa mga Facebook, nakikita Oo, natin madalas online. naka-advertise. Oo, marami. Mm. So, yan po at kailangan po malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng advertisement. So, Mm. ito ay any form of information, yun nga na ang main purpose niya is to be disseminated in order to market or to sell Mhm. yung property. Mm. Okay. So, ngayon alam na natin po yung ibig sabihin ng advertisement, ma'am. Nakasaad din po kasi dito sa ating batas po, no, yung PB 957. Ito po yung batas na nagpoprotekta po sa mga namimili po ng mga condominium at mga subdivision. Na ang isang advertisement po ay kailangan it should reflect real facts po, no? Kumbaga dapat hindi siya yung parang ng loloko. Mm. Do'n lang tayo sa So, totoo. oo, kung nakita mo nakalagay 'yon doon sa let's say doon sa brochure na ibinigay sa iyo,
i-assume nung nakabasa nun Buyer? or Oo. kung nakalagay may Olympic size swimming pool o merong Mm. black pool. Mm. So ibig sabihin, dapat may ganun, di ba? It will be safe to assume na meron ang ganitong facility doon sa proyektong yon. Mhm. Pero usually, pag punta mo doon, kiddie pool na lang pala yung Oo. meron doon, di ba? So Aha. parang ang purpose kasi ng advertisement, ang halaga po niya, yan, dito na po uugat yung mga maaring pwedeng ikaso. Mm. Okay? Kasi ang advertisement ay isa siyang tinatawag po natin sa batas na sales warranty. Ano po ang sales Oh. warranty? Mhm. 'Di ba when you warrant something, it's like pinapromise mo ito, 'di ba? Para kang nangangako na okay, sinasabi ko meron kaming ganitong facility. Tapos kung wala, 'di ba? Pwede Mhm. mong i-take 'yon against the developer. Okay. Sinabi mo rito sa yung advertisement na meron kayong Olympic size swimming pool. Pero yung pala, kiddie pool lang pala. Mhm. Di ba? So, Mhm. ang advertisement, it can be taken as a sales warranty. Ngayon, ito na yung pwede mong ikaso laban dun sa developer kung nakita mong hindi naman pala niya tinupad yung pangako Okay. niya na nakasaad Okay. doon sa kanyang advertisement. Okay. So ano maaring So, mangyari dun sa developer? well, halimbawa siguro, Kung halimbawang hindi nga halimbawa, natupad. kung yung buyer, for instance, let's say na-convince siya at first, no? Tapos nag-down na siya. Tapos, let's say nakapag-move in siya. Tapos, eventually, nakita niya parang, wala naman ata akong nakikitang pool. Pero sinasabi halimbawa nung management ko na, ay hindi sir, gagawin pa lang yan. Hintayin nyo na lang. Tapos maya, biglang nagbago na pala, ay sir, hindi na pala maitutuloy. Mhm. So may option na pwedeng mag-file yung buyer ng violation. Ang provision po kasi sa PD 957 ay under section 19 ng Okay. PD 957. So pwede po siya mag-file ng violation of sales warranty Okay. against the developer po. Mhm. So maaring baka pwede siyang humingi ng refund or pwede siyang makahingi ng any form of other compensation against the developer for not abiding by yung sales warranty na nakasaad po roon sa advertisement. Okay. Okay. So pag sinabing refund, attorney, ano 'yon? I-refund tapos hindi na niya kukunin yung property. Well, maaari pong ganun. Depende po yun sa kanyang hihilingin or depende po rin sa maaring i-rule po nung adjudicator po, no? Pero kailangan po, klaro po doon sa kanyang complaint kung ano yung kanyang gustong hilingin. Maaari Mhm. gusto niyang i-refund or halimbawa kasi kung gusto na niyang tumira doon, baka mamaya gusto lang niya ng parang some sort of parang compensation kasi nga na-violate po yung sales warranty Mhm. nung developer. So depende na po sa kanya yon. Basta Okay. ang ifa-file po niya is violation po ng section 19 po ng PD Okay. 957. Okay. So either refund or compensation, pero pwede ka rin na hindi mo na kunin yung property. Yes po, sa inyo po yun. Kung ano po, Mhm. kasi nga po minsan sa ibang tao, ito ang nag-convince sa akin para bumili o Mhm. tumira dito sa development na ito. Tas ngayon, wala na siya, di ba? So, Okay. di ba? Okay. Okay. Kasi yan po kasi yung power ng advertisement. Ayun It na can nga. convince you. Mhm. Diba? Ayun, speaking of convince, no, yung convincing. Kasi may mga iba na ahente, 'di ba, attorney, no, na wala namang walang mga ipinakita, wala parang verbal lang. Sinabi niya sa na may mga ganitong amenities, ganyan, no? May mga features na ganito yung property pero pagdating doon wala. So, paano naman wala kang proof na sinabi niya yun sa wala ka ring proof na Okay, iba ganito po pa. yun. Halimbawa, katulad sa online na nag-advertise yung 'di ba? At least meron kang proof, may pruweba ka. Paano 'yon, yung ganon? Okay po, ganito ma'am, no? Ang masasabi lang po namin dyan is, kumbaga, mag-ingat lang po tayo or just be cautious kung nagdi-deal tayo with yung mga, halimbawa, kanyang mga sales agent na magsasabi, verbally lang po, tapos let's say wala naman silang inaabot sa inyo. Sir, ma'am, meron po tayong malaking golf course po sa loob ng ating subdivision. Halimbawa, ganun, di ba? Tapos biglang pag punta mo ron, wala naman pala, di ba? Mhm. So, kasi
pag mga ganyang verbal po, kailangan mag-ingat po tayo dyan kasi maaring hindi natin ma-hold accountable yung developer dyan. Kasi sasabihin ng developer, wala namang, hindi naman yan nakasaad dito sa mga advertisement namin. O, tingnan mo, meron Mhm. kami ditong printed brochure. Oh, may nakikita ka ba diyang golf course na nakapaloob sa aming Mhm. subdivision? Di ba? Mhm. Kung yun yung ipakita sa iyo, di ba? Wala kang laban doon kasi ganito po 'yan, ma'am, no? Ang isang advertisement, isa sa mga requirements, halimbawa, ang isang print advertisement, mayroong dapat mga nakalagay po diyan. At ang advertisement po, kailangan aprobado po 'yan ng ahensya. Ngayon, ang nag-a-approve po dyan is yung Department of Human Settlements po, yung DSHUD. So, kailangan nakasaad po dyan sa advertisement. Halimbawa, sa isang print advertisement, nakalagay dyan yung yung pangalan po ng developer. Klaro po yun kasi kailangan alam mo kung sino yung nagbebenta ng Mm. property. Mm. Tapos nakalagay din dapat dyan yung exact location kung saan yung development. Kasi malay mo, baka mamaya, figment of your imagination lang yan, di ba? Di Okay. ba? Parang, so, kailangan nakalagay kung saan pa talaga yan. Di ba? Mhm. Halimbawa, nasa along Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City, mga ganyan. Aha. Or, tapos, kailangan nakalagay din dyan sa advertisement yung license to sell number. Kasi bawat Mm. developer, bago sila mag-commence nung pagbebenta ng kanilang mga units or whatever, kailangan meron silang license to sell. Kasi Mhm. how can you sell without a license to sell, di ba? Mhm. So Mhm. dapat nakalagay din dyan yung license to sell number. Okay. And aside from that, meron ding tinatawag na advertisement approval number na nilalagay din po dyan. Mm. Siguro nung time nung HLURB, o ngayon yung DSHUD, usually yung mga nakalagay na DSHUD number something. Aha. Kailangan tingnan nyo po kung may mga ganyang numero na nakalagay doon sa advertisement. Mm. And itong isang mahalaga rin, nakalagay din dapat kung kailan yung completion date Okay. ng proyektong yon. At Mm. usually, yan din po yung completion date na nakasaad din po sa license to sell na Okay. ini-issue doon sa developer. Ayun. Isa pa yun pala, yung completion date minsan, sasabihin sa kanila, o ganitong date matatapos. Pero, pagtanong ng mga buyer, sasabihin na naman, in-extend na naman, ay baka sa ganun pa. Pwede rin nilang ilapit yon sa HSAC. Yes. Yan po yung madalas, actually marami kaming ganyan mga. Aha. So, Mhm. tinatawag po namin dyan is either, halimbawa, sinet nila yung completion date, let's say, on December 31, 2022. Tapos, pag visit mo dun sa, nag-site visit ka dun sa development, hindi pa naghuhukay ng foundation. Wala. As in, O, yun nga. Yun So, nga, attorney, oo. So, maaari ka mag-file ng either, o kaya kung wala mang nagawa, may nagawa, pero nag-put up lang sila ng mga, let's say, mga, yung mga bars o kung ano. Oo. Tapos halos wala pa talagang anything na nakatayo. So, Mm. maaari kang mag-file for non-development or incomplete development. At let's say, Okay. kung nagbayad ka na ng down payment or nag-start ka na magbayad ng mga amortizations mo, you can ask for a full refund ng mga Oh. naibayad mo na. Okay. So, full refund, tapos hindi ka na bibili. Parang hindi mo na bibilin yung Oo. yung property na yon. Kasi nga hindi nila natupad din yung sinasabi So, nila na attorney, it can i-refund be lang completed. i-refund lang yung pera mo, pero wala silang parang bayad, kunwari damage dahil doon sa paghihintay na nagawa ng buyer. Well, ang buyer po, yung complaint, kung pag mag-file siya ng complaint niya, pwede rin siya mag-pray for, let's say, moral damages, Yon. exemplary damages, Mhm. attorney's fees. Tapos depende po yan dun sa adjudicator kung ano yung ipapataw niya. Kasi, for instance, ang moral damages, kailangan ma-prove na merong, let's say, bad faith on Yes. the part of the developer, Mm-mm. etc. So, it would depend. At aside from that, aside from yung damages po and attorney's fees, yung aming ahensya ay pwede rin pong magpataw ng fine. Kasi nga, na-violate po yung provisions ng PD 957. Okay. Naku, attorney, sana may may continuation pa kasi medyo kulang na rin tayo sa oras. Pero kasi ang daming ganitong mga problema, 'di ba, Yes, attorney? Opo. Ngayon pa Yes, naman ang daming bumibili ng mga condo, ng mga property na ganyan. Tapos yung mga ibang developer hindi naman
tinutupad yung kanilang mga pangako. So next time, palagay ko, attorney, dapat ipagpatuloy pa natin tong discussion na ito. Pero baka may message ka, attorney, doon sa mga, mga buyer natin dyan. At syempre, doon din sa developer. Ay, sige po. Siguro po para dun sa mga buyer, mag-ingat din po tayo whenever we're dealing with mga, let's say, mga ahente or yung mga developers. Siyempre maging masinop din po tayo sa pag-examine ng mga binibigay sa atin mga brochure, or wag lang tayo kung puro verbal lang ang sinasabi sa atin. Medyo mag-isip-isip din po tayo, no? Sabihin mo dun sa mga ahente, asan po yung inyong brochure? Yun yung gusto kong makita. Diba? Mhm. Kasi tingnan mo dun sa brochure kung nakalagay dun yung pangalan ng developer, yung location, basta kung ano yung mga nabanggit natin kanina mga requirements po, no? Oh, okay. Mahalaga po yun kasi Mhm. malaking pera po ang inyong iluluwan. Tama, tama, Tapos tama. maya-maya, wala, mapupunta rin Tama. po sa wala. Nako, tama talaga yan, attorney. So maraming salamat po, Attorney Michael. Maraming salamat din po, ma'am. Okay. Ano na lang, no, kung may mga katanungan pa sila, pwede naman po silang tumawag sa aming Public Affairs Division sa numbers 8727-4722 at 0947-882-6297. Okay. Pwede rin po silang mag-email sa info@hsac.gov.ph.